Noong Oktubre 17, 2011, isang emergency call ang pumasok sa 911 dispatch sa Toronto, Canada. Sa kabilang linya ay isang lalaking halatang kinakabahan at halos hindi maayos ang pagsasalita. Sa nanginginig niyang boses, sinabi niyang natagpuan niya ang kanyang buntis na asawa na walang malay at nakalubog sa bathtub ng kanilang bahay. Habang pilit siyang pinapakalma ng operator, agad siyang inutusang alisin ang babae sa tubig upang masimulan ang CPR. Ngunit sa halip na magawa yun kaagad, paulit-ulit niyang sinabing hindi niya maiyahon ang katawan ng kanyang asawa dahil madulas ito at mabigat. Lumipas ang ilang napakahalagang minuto bago niya tuluyang naalis ang babae mula sa bathtub. Nang dumating ang ambulansya, agad na ipinagpatuloy ng mga paramedic ang pagsagip. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa ay hindi na nila naibalik ang tibok ng puso ng buntis na babae. Sa unang tingin, isa lamang itong malungkot at hindi inaasahang trahedya. Isang asawa ang nawalan ng kanyang pinakamamahal na kabiyak at kasabay nito ay nawala rin ang sanggol na ilang buwan pa lamang niyang dinadala sa kanyang sinapupunan. Walang sino man ang nagduda, walang sino man ang nagtanong, dahil para sa halos lahat ng nakakakilala sa kanila, imposible na may mas malalim pang kwento sa likod ng trahedyang yon. Ang babaeng binawian ng buhay ay si Carissa Darvin, isang Pilipinang ipinanganak noong Nobyembre 1981 sa Pasay City. Hindi pa man siya halos nakakapagsalita ay nagpasya na ang kanyang mga magulang na lisanin ang Pilipinas upang maghanap ng mas magandang kinabukasan sa Canada. Isang taong gulang pa lamang si Carissa nang magsimula ang panibagong yugto ng buhay ng kanilang pamilya sa ibang bansa. Doon siya lumaki kasama ang kanyang nag-iisang kapatid at doon rin unti-unting nahubog ang kanyang pangarap. Mula pagkabata ay kilala na siya bilang isang batang matalino, tahimik, magalang at laging handang tumulong sa iba. Hindi siya yung tipo ng tao na naghahangad ng atensyon. Mas pinipili niyang maglingkod at gumawa ng kabutihan kahit walang nakakakita. Habang lumalaki, lalong nahasa ang kanyang talino. Pagkatapos niyang makatapos ng high school, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa University of Toronto, isa sa mga pinakarespetadong unibersidad sa Canada. Pinili niyang kunin ang kursong Bachelor of Science in Human Biology and Archaeology, isang programang hindi biro ang hirap at nangangailangan ng mataas na antas ng dedikasyon. Ngunit para kay Carissa, hindi naging hadlang ang anumang pagsubok. Noong 2006, nagtapos siya ng may karangalan at agad na napansin ng kanyang mga propesor ang kanyang kakayahan at sipag. Dahil sa magagandang rekomendasyong natanggap niya, hindi na siya nahirapang makahanap ng trabaho. Tinanggap siya bilang casualty underwriter sa Berkeley, Canada, isang prestihiyosong kumpanya kung saan mabilis din niyang nakuha ang respeto ng kanyang mga kasamahan. Sa opisina, inilalarawan siya bilang isang profesional na hindi lamang mahusay sa trabaho kundi mahinahon, mapagpakumbaba at laging handang tumulong sa sino mang nangangailangan. Ngunit higit pa sa kanyang tagumpay, sa propesyon ang mas mahalaga kay Carissa, ang kanyang pananampalataya. Simula pagkabata, naging sentro na ng kanyang buhay ang paglilingkod sa Diyos. Aktibo siyang dumadalo sa iba't ibang Baptist churches sa paligid ng Toronto at madalas na voluntaryong tumutulong sa mga gawain ng simbahan. Hindi siya naghahangad ng anumang kapalit. Para sa kanya, sapat nang malaman na may naitulong siya sa ibang tao. Dahil sa kanyang kabaitan at pagiging mapagbigay, mabilis siyang nakilala at minahal ng maraming miyembro ng kanilang komunidad. Hindi nila siya tinitingnan bilang isang matagumpay na profesional lamang, kundi bilang isang babaeng tunay na isinasabuhay ang kanyang pananampalataya. Sa isa sa mga gawaing pangsimbahan,
ay nakilala niya ang isang binatang halos kapareho rin ng kanyang paniniwala at prinsipyo sa buhay. Ang pangalan nito ay Philip Grandin. Kung si Carissa ay kilala bilang mabait at mapagkumbaba, si Philip naman ay kilala bilang palakaibigan, mahusay magsalita, at may likas na kakayahang manguna. Bata pa lamang siya ay kapansin-pansin na ang kanyang potensyal. Noong siya ay 17 taong gulang, naging runner-up siya sa isang youth ambassador competition sa kanilang lugar. Pagsapit ng kanyang pagtatapos sa high school, ginawararan pa siya ng Outstanding Boy Award bilang pagkilala sa kanyang magandang karakter at pamumuno. Para sa maraming nakakakilala sa kanya, tila malinaw na ang direksyong tatahakin ng kanyang buhay. Hindi nga nagtagal ay nagpasya siyang pumasok sa seminaryo upang pag-aralan ng teolohiya. Noong 2007, nagtapos siya ng bachelor's degree in theological studies at halos kaagad ding nagsimulang maglingkod bilang pastor sa isang Baptist church. Dahil sa kanyang husay sa pangangaral at pakikitungo sa mga tao, mabilis niyang nakuha ang tiwala at paghanga ng kanyang kongregasyon. Sa loob lamang ng ilang taon, nakilala siya bilang isang batang pastor na may maliwanag na kinabukasan. Marami ang naniniwalang malayo ang mararating niya sa kanyang ministeryo. Hindi nagtagal, ang simpleng pagkakaibigan ni Carissa at Philip ay unti-unting nauwi sa pag-iibgan. Habang mas lalo silang nagkakakilala, napansin nilang marami silang pagkakapareho. Pareho silang may matatag na pananampalataya. Pareho silang nakatuon sa paglilingkod sa simbahan. At pareho rin nilang pinapangarap ang isang simpleng buhay na nakasentro sa pamilya at sa Diyos. Hindi katakataka na maging usap-usapan sila sa loob ng kanilang komunidad. Marami ang nagsasabing tila itinadhana silang magkita. Para sa mga taong nakakakita sa kanila, para silang isang match made in heaven. Noong Oktubre 11, 2008, ikinasal sina Carissa at Philip sa Jarvis Street Baptist Church sa Toronto. Isang masayang seremonya ang dinaluhan ng kanilang pamilya, mga kaibigan, at mga kapwa-miyembro ng simbahan. Walang sinuman ang makapagsasabing may bahid ng problema ang kanilang pagsasama. Sa bawat litrato, makikita ang kanilang matatamis na ngiti. Sa bawat pagtitipon ng simbahan, palagi silang magkasama. Matapos ang kanilang kasal, lumipat sila sa isang simpleng bahay sa Scarborough kung saan sinimulan nilang buuin ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling pamilya. Habang si Philip ay patuloy na naglilingkod bilang pastor, si Carissa naman ay ipinagpatuloy ang kanyang propesyon habang nananatiling aktibong tumutulong sa iba't ibang ministry ng kanilang simbahan. Para sa mga nakakakilala sa kanila, tila nasa kanila na ang lahat ng maaaring hilingin ng isang mag-asawa. Matatag na pananampalataya, maayos na trabaho, magandang reputasyon, at isang relasyong hinahangaan ng marami. Lalong nadagdagan ng kanilang kasiyahan nang malaman nilang magkakaanak na sila. Matagal nilang hinintay ang sandaling iyon, kaya hindi maitago ni Carissa ang kanyang pananabik. Kahit hindi pa nila nalalaman ang kasarian ng sanggol, binigyan na nila ito ng palayaw na jelly bean. Madalas nilang pag-usapan ang mga plano para sa kanilang magiging anak, ang mga pangarap na gusto nilang matupad nito, at ang buhay na sabay nilang bubuuin bilang isang masayang pamilya. Wala ni isa sa kanilang mga kaibigan ang mag-aakalang ang mga ngiting makikita sa mga litrato ay malapit nang mapalitan ng matinding pagluluksa. Sa paningin ng lahat, ito na ang simula ng pinakamagandang yugto ng kanilang buhay. Ngunit hindi alam ng sino man na habang pinapangarap ng mag-asawa ang kinabukasan ng kanilang munting jelly bean, unti-unti na ring lumalapit ang trahedyang tuluyang babago sa kanilang buhay. Makalipas lamang ang 3 taon ng kanilang pagsasama, ang lalaking itinuring ng lahat na huwarang pastor ay tatawag sa 911
upang iulat na wala ng buhay ang kanyang buntis na asawa. Noong umagang yon ng October 17, 2011, habang nakikipag-usap si Philip Grandin sa 911 operator, ramdam sa kanyang boses ang tila matinding pag-aalala. Sa recording ng tawag, maririnig ang operator na paulit-ulit na nagtatanong kung ano ang eksaktong nangyari at kung ligtas ba ang kanyang asawa. Agad namang sinabi ni Philip na natagpuan niyang nakalubog sa bathtub ang kanyang buntis na asawa at wala na itong malay. Hindi nag-aksaya ng oras ang operator at kaagad siyang inutusang alisin si Carissa sa tubig upang masimula ng CPR habang papunta na ang ambulansya sa kanilang bahay. Ngunit sa halip na marinig ang tunog ng mabilis na pagkilos, ang sumunod na narinig sa recording ay pag-aalinlangan. 2 beses niyang sinabi na hindi niya maiahon ang kanyang asawa dahil madulas at mabigat ang katawan nito. Habang lumilipas ang bawat segundo, paulit-ulit ding hinihimok ng operator si Philip na huwag nang mag-atubili dahil bawat sandali ay mahalaga sa posibilidad na mabuhay pa ang kanyang asawa at ang sanggol na nasa sinapupunan nito. Halos 5 minuto ang lumipas bago tuluyang naalis ni Philip si Carissa mula sa bathtub. Nang sa wakas ay magawa niya yon, nagsimula ang operator na gabayan siya sa tamang paraan ng pagbibigay ng cardiopulmonary resuscitation o CPR. Sa recording, maririnig ang paulit-ulit na pagbilang ni Philip habang sinusunod ang bawat utos ng operator. Ilang sandali pa ay narinig na rin sa background ang pagdating ng mga paramedic. Mabilis nilang inagaw ang responsibilidad sa pagsagip kay Carissa. Agad nila itong isinakay sa ambulansya habang patuloy ang kanilang pagsisikap na maibalik ang tibok ng kanyang puso. Sa mga pagkakataong tulad nito, sanay na ang mga emergency responders na lumaban hanggang sa huling segundo. Ngunit sa araw na yon, tila hindi sapat ang lahat ng kanilang kaalaman at karanasan upang mailigtas ang 2 buhay. Pagdating sa ospital, ipinagpatuloy pa rin ng mga doktor ang lahat ng posibleng paraan upang maisalba si Carissa at ang kanyang dinadalang sanggol. Ngunit makalipas ang ilang sandali, wala na silang nagawa kundi ideklarang dead on arrival ang buntis na babae. Kasabay niyang binawian ng buhay ang sanggol na ilang buwan pa lamang niyang dinadala at buong pagmamahal na tinatawag na jelly bean. Sa loob lamang ng 1 araw, 2 buhay ang tuluyang nawala. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa kanilang pamilya, sa kanilang mga kaibigan, at lalo na sa komunidad ng mga Baptist churches kung saan parehong kilala sina Carissa at Philip. Nagluksa ang buong simbahan. Maraming miyembro ang hindi makapaniwalang ang babaeng ilang araw lamang ang nakalipas ay nakikitang masayahin at aktibong naglilingkod ay bigla na lamang mawawala. Sa bawat pag-alala nila kay Carissa, iisa ang kanilang paglalarawan. Isa siyang mabait, mapagbigay, mapagpakumbaba, at tapat sa kanyang pananampalataya. Alam din ng ilan sa kanila na matagal na itong may iniindang sakit sa atay. Dahil dito, maraming naniwala na maaring naging komplikasyon lamang yon na nauwi sa isang trahedyang aksidente. Bagamat masakit tanggapin ang kanyang pagkawala, sinabi ng ilan na marahil ay tapos na rin ang kanyang paghihirap. Kasabay ng pagluluksa kay Carissa ay ang matinding simpatiya na ibinigay ng lahat kay Philip. Sa kanilang paningin, isa siyang lalaking nawala ng asawa at anak sa iisang araw. Isa siyang pastor na buong buhay na naglingkod sa Diyos, ngunit tila hindi pa rin nakaligtas sa pinakamabigat na pagsubok. Sa kanyang pagharap sa burol, makikita ang kanyang pag-iyak habang tinatanggap ang pakikiramay ng mga taong nagmamahal sa kanilang pamilya. Marami ang yumakap sa kanya, marami ang nagdasal para sa kanya. Halos lahat ay nagsasabing hindi niya deserve ang ganoong klaseng sakit.
Walang sino man ang nag-isip na maaaring ang lalaking kanilang pinapakalma ay siya ring taong kalaunan ay ituturo ng mga awtoridad bilang pangunahing suspek sa pagkamatay ng kanyang sariling asawa. Inilibing ang mag-ina sa Mount Pleasant Cemetery habang nanatiling sariwa sa alaala ng lahat ang imahe ni Philip bilang isang biyudong nawalan ng buong mundo sa loob lamang ng isang gabi. Lumipas ang mga linggo, naging buwan. Unti-unti nang bumalik sa normal ang takbo ng buhay ng karamihan. Ngunit habang ang publiko ay naniniwalang tapos na ang kaso, tahimik namang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga pulis. Pagkaraan ng 6 na buwan, isang balitang walang sinuman ang inaasahan ng gumulat sa buong Filipino community sa Toronto. Noong Mayo 4, 2012, inaresto ng mga awtoridad si Philip Grandin at sinampahan ng kaso kaugnay sa pagkamatay ng kanyang buntis na asawa at ng kanilang hindi pa isinisilang na anak. Ang lalaking dati nilang kinakaawaan ay biglang naging pangunahing akusado. Sa loob lamang ng ilang oras, ang pastor na minsang itinuring na huwaran ay naging sentro ng isa sa mga pinakakontrobersyal na kasong kinasangkutan ng isang Pilipino sa Canada. Sa isinagawang interrogation, mariing itinanggi ni Philip ang anumang kinalaman niya sa pagkamatay ni Carissa. Ayon sa kanyang salaysay, umalis siya ng bahay noong umaga upang mag-jogging. Sinabi niyang bandang alas 10:45 ng umaga nang siya ay makauwi at doon niya nadatna ng kanyang asawa na nakalubog na sa bathtub. Iginiit niyang wala na siyang nagawa kundi tumawag agad sa 911 at sundin ang mga utos ng operator. Para sa kanya, isa lamang itong napakasaklap na aksidente na hindi niya nagawang pigilan. Ngunit habang pinakikinggan ng mga investigador ang kanyang pahayag, may ilang bagay na hindi nila maalis sa kanilang isipan. Kung isa siyang mapagmahal na asawa at may sapat na kaalaman bilang isang healthcare professional, bakit tila nag-atubili siyang alisin agad ang kanyang asawa mula sa tubig? Bakit inabot ng ilang minuto bago niya ito naiahon kahit paulit-ulit na siyang inuutusan ng 911 operator? Ang mga tanong na yon ang naging simula ng kanilang pagdududa. Hindi nagtagal ay dumating ang resulta ng autopsy. Kinumpirma ng medical examiner na ang opisyal na sanhi ng kamatayan ni Carissa ay pagkalunod. Ngunit hindi iyon ang pinakaikinagulat ng mga investigador. Sa toxicology report, natuklasan nilang may lorazepam o mas kilala sa brand name na Ativan sa katawan ni Carissa. Isa itong gamot na karaniwang ginagamit bilang pampakalma at pampatulog. Maaari itong magdulot ng matinding antok, panghihina ng katawan, at mabagal na reaksyon, lalo na kapag mataas ang dami ng nainom ng isang tao. Lalong naging misteryoso ang kaso nang kausapin ng mga pulis ang doktor ni Carissa. Malinaw nitong sinabi na hindi niya kailanman niresetahan ang kanyang pasyente ng Ativan. Wala rin sa medical records nito ang anumang indikasyong kailangan niyang uminom ng naturang gamot. Ibig sabihin, kung totoong may Ativan sa kanyang katawan, saan ito nanggaling? Sino ang nagbigay nito? At bakit naroon yun ilang oras bago siya matagpo ang nakalubog sa bathtub? Habang dumarami ang mga tanong, unti-unti ring nagbabago ang direksyon ng investigasyon. Ang kasong una nilang inakalang simpleng pagkalunod ay nagsisimulang magmukhang isang planadong krimen. Ngunit sa kabila ng lahat ng natuklasan ng mga pulis, nananatili pa ring nakatago ang pinakamahalagang bahagi ng kwento. Ngunit ang pinakamalaking sikreto ay hindi pa alam ng mga investigador. Sa oras na arestuhin si Philip Grandin, iisa lamang ang tanong ng halos lahat ng nakakakilala sa kanya. Bakit? Paano nagawang ituro ng mga pulis bilang pangunahing suspek ang isang lalaking halos buong buhay ay inilaan sa paglilingkod sa Diyos?
Isa siyang pastor na iginagalang ng kanyang kongregasyon. Isa siyang asawa na sa paningin ng marami ay mapagmahal at responsable. Ngunit habang mas lalo siyang iniimbestigahan ng mga awtoridad, unti-unti ring nabubuksan ang isang mundong matagal niyang naitago sa likod ng kanyang magandang reputasyon. Sa gitna ng interrogation, inamin ni Philip ang isang bagay na ikinagulat maging ng mga investigador. Sinabi niyang hindi totoo ang paniniwala ng lahat na perpekto ang kanilang pagsasama ni Carissa. Ang relasyong hinahangaan ng kanilang simbahan ay dumaraan din pala sa mga problema, pagtatalo at mga pagsubok na hindi kailanman nakita ng mga taong nasa paligid nila. Ayon sa kanya, bago pa man mamatay ang kanyang asawa, ay matagal na silang dumadalo sa marriage counseling sa pag-asang maisalba ang kanilang relasyon. Para sa mga pulis, ito ang unang pagkakataong nabasag ang imahe ng match made in heaven na matagal na pinaniwalaan ng lahat. Nang tanungin kung ano ang ugat ng kanilang problema bilang mag-asawa, doon nagsimulang lumabas ang unang malaking sikreto. Tahimik na inamin ni Philip na mayroon siyang naging lihim na relasyon sa isang babae na ang apelyido ay Florentino. Hindi ito isang stranghero. Hindi rin ito isang babaeng nakilala niya kung saan lamang. Isa rin itong miyembro ng kanilang church at isa sa mga taong madalas nilang nakakasama sa mga church activities. Habang nakikita ng lahat ang pagiging relihiyoso at dedikado ni Philip bilang pastor, may isa pala siyang buhay na maingat niyang itinatago sa likod ng pulpito. Ayon sa mga naging salaysay sa korte, nagsimula ang lahat sa simpleng pag-uusap. Dumadaing si Florentino tungkol sa mga personal niyang problema at si Philip naman ang naging taong palaging handang makinig. Habang tumatagal ang kanilang komunikasyon, unti-unti ring lumalim ang kanilang emosyon sa isa't isa hanggang sa nauwi ito sa isang lihim na relasyon. Hindi naglaon ay nagpalitan sila ng mga cellphone number, email, at mga mensaheng walang sinuman ang nakakaalam. Sa kalaunan, inamin din nilang nagkaroon sila ng pisikal na relasyon sa loob mismo ng sasakyan ni Philip. Upang hindi sila mahuli, gumagamit pa umano sila ng Yahoo Messenger at iba pang paraan ng komunikasyon habang si Carissa ay walang kaalam-alam sa nangyayari. Ngunit gaya ng madalas sabihin, walang lihim na nananatiling lihim habang buhay. Noong Agosto 2011, halos 2 buwan bago ang trahedya, nagsimulang makaramdam si Carissa na may kakaiba sa kilos ng kanyang asawa. Hindi siya gumawa ng eksena. Hindi siya nagwala. Sa halip, mahinahon niyang hinarap sina Philip at Florentino kasama ang isa pang pastor mula sa kanilang simbahan. Doon tuluyang nabunyag ang pagtataksil. Ang mas ikinagulat ng marami ay ang naging reaksyon ni Carissa. Sa halip na tapusin ang kanilang pagsasama, pinili niyang patawarin ang kanyang asawa. Naniniwala siyang kaya pa nilang ayusin ang kanilang relasyon at gusto niyang lumaki ang kanilang magiging anak sa isang buo at mapagmahal na pamilya. Bilang bahagi ng kanilang paghilom, nagsimula silang dumalo sa marriage counseling sa pangunguna ni Pastor Stephen. Isa siyang pastor at marriage counselor na sinubukang tulungan ng mag-asawa upang maibalik ang tiwala sa kanilang relasyon. Sa kanilang unang counseling session, hindi lamang pagtataksil ang inamin ni Philip. Isa-isa niyang inilantad ang mga problemang matagal na niyang kinikimkim. Sinabi niyang matagal na siyang nalululong sa panunood ng pornographic videos at nahihirapan na siyang kontrolin ang sarili. Habang lumalalim ang kanyang pag-amin, mas lalo ring nagulat ang counselor dahil sinabi rin niyang nagsimula na siyang bumisita sa iba't ibang escort websites sa internet. Ang lalaking kilala ng marami bilang isang pastor ay may lihim palang kinahuhumalingan na taliwas sa lahat ng kanyang ipinapangaral sa simbahan. Matapos marinig ang lahat ng kanyang pag-amin,
Binigyan sila ni Pastor Stephen ng ilang mahahalagang rekomendasyon. Una, iminungkahi niyang magbitiw si Philip sa kanyang tungkulin bilang pastor upang maituon ang kanyang pansin sa pagbangon ng kanyang sarili at ng kanyang pamilya. Ikalawa, kailangan nilang ipagpatuloy ang regular na marriage counseling upang maibalik ang tiwala sa kanilang pagsasama. At ikatlo, kailangang gumawa sila ng paraan upang tuluyang maputol ang access ni Philip sa mga pornographic websites na matagal nang naging bahagi ng kanyang lihim na bisyo. Tinanggap ni Philip ang mga payong ito. Sa pagtatapos ng counseling session, ayon mismo kay Pastor Stephen, umiyak pa si Philip habang ipinagdarasal silang mag-asawa. Sinunod ni Philip ang ilan sa mga rekomendasyong ibinigay sa kanya. Nagbitiw siya bilang pastor at iniwan ang ministeryong matagal niyang pinaglingkuran. Kalaunan ay nakahanap siya ng trabaho bilang nurse sa isang nursing home kung saan hindi nagtagal ay na-promote pa bilang senior nurse o nurse manager. Samantala, ginawa rin ni Carissa ang kanyang bahagi upang tulungan ang asawa. Nilagyan niya ng internet filter ang computer ni Philip upang hindi na ito madaling makapasok sa mga website na naging sanhi ng kanilang mga problema. Sa paningin ng iba, tila unti-unti nang bumabangon ang kanilang relasyon. Ngunit hindi pala ganoon kasimple ang lahat. Habang lumilipas ang mga linggo, muling nakaramdam si Carissa na may hindi tama. Sa isa sa kanilang marriage counseling sessions noong October 2011, diretsahan niyang tinanong si Philip kung tuluyan na ba nitong tinapos ang relasyon kay Florentino. Sa una ay nag-atubili itong sumagot. Ngunit kalaunan ay muli itong umamin. Hindi lamang pala sila patuloy na nagkikita, kundi nagkaroon pa silang muli ng pisikal na relasyon matapos ang unang pangakong tapusin ang kanilang ugnayan. Inamin din niyang hindi pa rin niya tuluyang nalalabanan ang kanyang addiction sa pornographic websites at maging sa mga escort websites na dati na niyang ipinangakong iiwasan. Sa pagkakataong iyon, maaaring marami ang mag-aakalang yon na ang katapusan ng kanilang pagsasama. Ngunit muling ipinakita ni Carissa ang lalim ng kanyang pagmamahal at pananampalataya. Sa halip na tuluyang iwan ang kanyang asawa, muli niya itong pinatawad. Naniniwala siyang kaya pa ring magbago si Philip. Naniniwala siyang may pag-asa pa para sa kanilang pamilya. Higit sa lahat, gusto niyang mabigyan ng pagkakataon ang batang dinadala niya sa kanyang sinapupunan na lumaki kasama ang kanyang ama. Habang ginagawa ni Carissa ang lahat upang buuing muli ang kanilang nasisirang pamilya, hindi niya alam na ang mga pangyayaring iyon ay magiging mahalagang bahagi ng kasong kalaunay yayanig sa buong komunidad. Habang sinusubukan ni Carissa na iligtas ang kanilang pamilya, may mga ebidensya ng unti-unting nabubuo laban sa kanyang asawa. Nang mabuo ang larawan ng lihim na buhay ni Philip Grandin, hindi pa rin sapat iyon upang mapatunayan na siya nga ang responsable sa pagkamatay ni Carissa. Sa ilalim ng batas ng Canada, hindi maaring hatulan ng isang tao batay lamang sa kanyang masamang karakter o sa pagtataksil sa asawa. Kailangan ng mga taga-usig ng matitibay na ebidensya na mag-uugnay sa kanya mismo sa pagkamatay ng kanyang buntis na asawa. Kaya naman, habang naghahanda ang magkabilang panig para sa paglilitis, isa-isang sinuri ng mga forensic investigator ang bawat computer, cellphone, medical record at digital footprint na maaaring magbigay ng kasagutan sa misteryong bumabalot sa kaso. Isa sa mga unang natuklasan ng mga investigador ay ang laman ng internet search history sa computer na ginagamit ni Philip. Habang sinusuri nila ang mga nakaraang aktibidad nito, may isang search query ang agad na nakatawag ng kanilang pansin. Ilang linggo bago mamatay si Carissa, may naitalang paghahanap na nagsasabing, "Can 100 milligrams of Ativan kill?" Hindi ito isang ordinaryong search. Hindi rin ito tungkol sa tamang paggamit ng gamot. Isa itong diretsahang tanong kung sapat ba ang isang partikular
Nadami ng ativan upang makamatay ng isang tao. Habang sinusundan pa nila ang iba pang records, natagpuan din ang iba't ibang searches tungkol sa lorazepam, ang generic name ng ativan, pati na ang mga impormasyon tungkol sa epekto nito sa katawan, overdose at posibilidad ng pagkawala ng malay kapag isinama sa iba pang kondisyon ng pasyente. Hindi lamang yun ang laman ng computer. Lumabas din sa forensic examination na ilang beses ding naghanap si Philip ng mga artikulo tungkol sa autopsy procedures at kung paano natutukoy ng mga medical examiner ang sanhi ng pagkamatay ng isang tao. Para sa prosekusyon, hindi ito maituturing na simpleng curiosity. Sa kanilang pananaw, tila may isang taong nagsasaliksik kung paano gumagana ang isang investigasyon matapos ang isang kahinahinalang pagkamatay. Habang lumalalim ang pagsusuri sa mga pangyayari bago ang trahedya, napagtuunan din ng pansin ng mga investigador ang isang tila simpleng detalye na kalaunan ay naging mahalagang bahagi ng kanilang teorya. Ayon sa testimonya ng ilang saksi, naghanda si Philip ng banana smoothie para kay Carissa bago ang insidente. Sa unang tingin, wala itong kakaiba. Isa lamang itong inumin para sa isang buntis na babae. Ngunit nang pagsama-samahin ito sa toxicology report na nagsasabing may ativan sa katawan ni Carissa, nagsimulang mabuo ang hinala ng mga taga-usig. Posible kayang doon inihalo ang gamot nang hindi nalalaman ng biktima? May isa pang pangyayaring hindi rin binaliwala ng korte. Ilang araw bago ang pagkamatay ni Carissa, nagtungo siya sa ospital dahil nakararanas siya ng matinding pagkahilo at panghihina. Sa pagkakataong yon, walang malinaw na paliwanag ang mga doktor kung bakit ganoon ang kanyang nararamdaman. Ngunit nang maiugnay ito sa pagkakatuklas ng ativan sa kanyang katawan, naghain ang prosekusyon ng isang nakakagulat na posibilidad. Ayon sa kanilang teorya, maaring hindi iyon ang unang beses na sinubukang lagyan ng gamot si Carissa. Posibleng ang unang insidente ay isang trial run lamang upang makita kung ano ang magiging epekto ng gamot sa kanyang katawan at kung gaano kadaling maipapakita ang pangyayari bilang isang ordinaryong medical emergency. Samantala, hindi rin tumugma ang kwento ni Philip tungkol sa kanyang umano'y pagja-jogging noong umaga ng insidente. Nang kunin ng mga pulis ang records mula sa mga cell tower na nakakonekta sa kanyang cellphone, napansin nilang hindi naayon ang lokasyon ng kanyang telepono sa rutang sinabi niyang tinakbo niya. Ayon sa mga eksperto, ang signal ng kanyang cellphone ay nanatiling malapit lamang sa kanilang bahay sa panahong sinasabi niyang nasa labas siya. Hindi ito direktang nagpapatunay na nagsisinungaling siya, ngunit sapat ito upang pagdudahan ang kanyang alibi. Para sa prosekusyon, kung hindi siya talaga nag-jogging, nangangahulugan itong naroon siya sa bahay sa mismong oras na pinaniniwalaang nangyari ang insidente. Mas lalo pang lumakas ang kaso nang ilabas ang records ng komunikasyon ni Philip at ni Florentino. Lumitaw na kahit matapos silang mangakong tapusin ang kanilang relasyon sa harap ng marriage counselor, patuloy pa rin silang nagkakausap sa telepono at nagpapalitan ng mensahe. Ang dalas ng kanilang komunikasyon ay naging patunay, ayon sa prosekusyon, na hindi pa rin tuluyang natatapos ang kanilang lihim na relasyon. Isa sa pinakamabigat na testimonya sa buong paglilitis ay nagmula mismo kay Florentino. Sa harap ng hukuman, inamin niyang nagkaroon nga sila ng extramarital affair ni Philip at isinalaysay kung paano nila itinago ang kanilang relasyon sa loob ng mahabang panahon. Bagamat masakit para sa kanya ang pagbabalik sa nakaraan, sinabi niyang pinili niyang magsabi ng totoo sa ilalim ng panunumpa. Ang kanyang testimonya ay hindi direktang nagpapatunay ng pagpatay, ngunit nagbigay ito ng malinaw na motibo sa mata ng prosekusyon. Isang pastor na nahaharap sa sirang pagsasama, may lihim na relasyon at malapit ng maging ama.
Isang sitwasyong maaaring nagdulot ng matinding personal na krisis. Sinundan ito ng testimonya ng family doctor ni Carissa. Mariin nitong sinabi sa korte na hindi niya kailanman niresetahan si Carissa ng Ativan o anumang gamot na may lorazepam. Wala ring medikal na dahilan upang kailanganin ng buntis na babae ang naturang gamot. Para sa prosekusyon, mahalaga ang pahayag na ito dahil pinatutunayan nitong hindi legal at hindi inaasahang mapupunta ang atiban sa katawan ng biktima kung wala itong nagbigay o nagpasok doon. Sa kanilang closing presentation, pinagsama-sama ng mga taga-usig ang bawat piraso ng ebidensya, ang internet searches tungkol sa ativan at autopsy, ang banana smoothie, ang toxicology report, ang kahina-hinalang hospital visit bago ang insidente, ang cell tower records na sumasalungat sa jogging alibi, ang patuloy na relasyon kay Florentino, at ang testimonya ng family doctor. Para sa kanila, hindi ito magkakahiwalay na pangyayari. Isa itong sunod-sunod na chain of evidence na nagpapakita ng isang planong isinagawa upang magmukhang aksidente ang pagkamatay ni Carissa. Ngunit hindi pumayag ang depensa sa interpretasyong iyon. Ayon sa mga abogado ni Philip, puro circumstantial evidence lamang ang hawak ng prosekusyon. Wala ni isang saksi na nakakita sa aktwal na nangyari sa loob ng bahay. Wala ring direktang ebidensya na nagpapakitang si Philip mismo ang nagbigay ng ativan sa kanyang asawa. Iniharap nila ang posibilidad na maaaring aksidenteng nalunod si Carissa matapos mawalan ng malay habang naliligo. Ipinunto rin nila ang posibilidad ng suicide. Bagamat mariing tinutulan ito ng pamilya ni Carissa dahil wala umanong anumang senyales na gusto niyang wakasan ng kanyang buhay, lalo pat labis niyang inaabangan ang pagsilang ng kanilang anak. Nagpresenta rin ang depensa ng computer expert na nagsabing hindi maaaring tiyaking si Philip mismo ang gumawa ng lahat ng internet searches dahil may iba ring taong maaaring gumamit ng computer sa bahay. Dagdag pa rito, binigyang diin nila na hindi kailanman natagpuan ng mga pulis ang mismong bote ng ativan o anumang pharmacy record na magpapatunay kung saan talaga nanggaling ang gamot. Para sa kanila, napakarami pa ring puwang para sa makatwirang pagdududa. Sa loob ng maraming araw, parehong ibinigay ng magkabilang panig ang lahat ng kanilang ebidensya at argumento. Bawat testimonya ay masusing sinuri. Bawat dokumento ay isa-isang ipinaliwanag. Bawat detalye ay pinagdebatehan ng mga abogado. Dumating ang sandaling wala ng bagong ebidensyang ihaharap at wala ng bagong saksi na tatawag sa witness stand. Tahimik na naghintay ang buong courtroom habang naghahanda ang hukom na ibigay ang kaso sa mga taong may huling kapangyarihang magpasya. Ngayon, nasa kamay na ng 12 miyembro ng jury ang kapalaran ng dating pastor. Matapos ang mahabang paglilitis, dumating ang araw na hinihintay ng lahat. Tahimik ang buong courtroom habang isa-isang pumapasok ang 12 miyembro ng jury. Makikita sa mukha ng bawat naroroon ang matinding tensyon. Naroon ang pamilya ni Carissa na umaasang sa wakas ay makakamit nila ang hustisyang matagal nilang ipinagdarasal. Naroon din si Philip Grandin, ang dating pastor na minsang hinangaan ng kanyang komunidad, na ngayon ay naghihintay sa magiging pasya tungkol sa kanyang kinabukasan. Nang basahin ang desisyon ng jury, napatunayan nilang may pananagutan si Philip sa pagkamatay ng kanyang buntis na asawa. Gayunpaman, hindi siya hinatulang guilty of first-degree murder. Sa halip, napatunayan siyang guilty sa kasong manslaughter. Ipinaliwanag ng hukuman na bagamat hindi sapat ang ebidensya upang patunayang planado ang pagpatay ayon sa legal na pamantayan ng first-degree murder, sapat naman ang mga ebidensya upang mapatunayan na ang kanyang mga kilos at kapabayaan ang naging dahilan
ng pagkamatay ni Carissa at ng kanilang hindi pa isinisilang na anak. Bilang parusa, hinatulan siya ng 15 taong pagkakakulong para sa pamilya ni Carissa. Bagamat hindi nila nakuha ang hatol na kanilang inaasahan, naniwala silang nagsimula na ring manaig ang hustisya. Ngunit hindi pa pala doon matatapos ang kanilang mahabang laban. Hindi nagtagal matapos ang hatol, naghain ng apela ang kampo ni Philip. Iginiit ng kanyang mga abogado na nagkaroon ng mga legal na pagkakamali sa unang paglilitis at may ilang ebidensyang hindi umano dapat tinanggap ng korte. Matapos suriin ng Court of Appeal ang buong kaso, dumating ang isang desisyong muling yumanig sa pamilya ni Carissa. Pinawalang bisa ang unang conviction at iniutos ang panibagong paglilitis. Dahil dito, pansamantalang nakalaya si Philip habang hinihintay ang ikalawang paglilitis. Isa na namang napakasakit na dagok iyon para sa pamilya ng biktima. Matapos nilang isiping tapos na ang kanilang mahabang paghihirap, muli silang kinailangang bumalik sa korte upang sariwain ang lahat ng masasakit na alaala. Muli nilang kinailangang marinig ang mga testimonya. Muli nilang kinailangang makita ang mga larawan, dokumento at ebidensyang nagpapaalala sa pagkawala ni Carissa at ng batang Jelly Bean. Para sa kanila, tila hindi na natatapos ang kanilang pagdadalamhati. Sa ikalawang paglilitis, muling iniharap ng prosekusyon ang mga pangunahing ebidensya laban kay Philip. Ang toxicology report na nagpakitang may ativan sa katawan ni Carissa. Ang internet searches tungkol sa lorazepam at kung nakamamatay ba ang 100 milligrams ng ativan. Ang mga search tungkol sa autopsy. Ang testimonya ni Florentino tungkol sa kanilang lihim na relasyon. Ang pahayag ng family doctor na hindi kailanman niresetahan si Carissa ng naturang gamot. Ang cell tower records na sumasalungat sa kanyang jogging alibi. At higit sa lahat, ang kanyang naging mga kilos sa mismong araw ng insidente. Matapos ang panibagong pagsusuri ng lahat ng ebidensya, muli na namang nagdesisyon ang jury, guilty. Sa ikalawang pagkakataon, napatunayan muli ng hukuman na may pananagutan si Philip Grandin sa pagkamatay ng kanyang buntis na asawa. Para sa pamilya ni Carissa, tila nagsimula ng luminaw ang landas patungo sa tunay na hustisya. Ngunit kahit iyon ay hindi pa rin naging katapusan ng kaso. Muli na namang umakyat ang usapin sa mas mataas na hukuman hanggang sa tuluyan itong makarating sa Supreme Court of Canada. Isa na itong laban na tumagal ng mahigit 1 dekada mula nang mawala si Carissa. Sinuri ng pinakamataas na hukuman sa bansa ang mga legal na isyong ibinangon ng depensa at isa-isang tiningnan kung may naging pagkakamali ba sa naging proseso ng paglilitis. Sa huli, pinagtibay ng Supreme Court ang naging desisyon ng mababang hukuman. Nanatiling may sala si Philip Grandin, isa sa mga mahahalagang dahilan kung bakit pinabura ng Supreme Court ang naging hatol ay ang kabuuang bigat ng mga ebidensya laban sa kanya. Bilang isang lisensyadong nurse, inaasahang alam niya ang tamang emergency response kapag may taong nalulunod o nawawalan ng malay. Alam niya na bawat segundo ay mahalaga sa pagsagip ng buhay. Gayunpaman, sa recording ng 911 call, malinaw na ilang minuto ang lumipas bago niya tuluyang iniahon si Carissa mula sa bathtub kahit paulit-ulit na siyang inuutusan ng operator. Ang pagkaantala sa pagbibigay ng CPR ay isa sa mga pinakamahalagang pangyayaring isinasaalang-alang ng hukuman. Hindi lamang siya isang ordinaryong asawa na nataranta sa isang emergency. Isa siyang healthcare professional na may sapat na kaalaman kung gaano kahalaga ang agarang pagsagip sa isang taong nalulunod. Isinama rin ng hukuman sa kanilang pagsusuri ang kabuuang larawan ng kaso, ang toxicology report, ang internet searches, ang mga testimonya, ang maling jogging alibi,
at ang iba pang circumstantial evidence na kapag pinagsama-sama ay bumuo ng isang matibay na chain of evidence. Para sa Supreme Court, sapat ang mga ito upang suportahan ang naging hatol ng jury. Sa wakas, makalipas ang 11 taon ng legal na laban, tuluyan ng natuldukan ng isa sa mga pinakakontrobersyal na kasong kinasangkutan ng isang Pilipino sa Canada. Ngunit kahit na ibigay na ng korte ang kanilang pinal na desisyon, may isang bagay na hindi kailanman maibabalik: ang buhay ni Carissa at ng kanyang anak na si Jelly Bean. Hanggang ngayon, patuloy pa ring inaalala ng kanyang pamilya ang babaeng kilala nila bilang mapagmahal na anak, kapatid, kaibigan at lingkod ng Diyos. Bagamat hindi na mababago ng anumang hatol ang nangyari, umaasa silang ang naging desisyon ng hukuman ay magsisilbing simula ng kanilang tuluyang paghilom. Ang kasong ito ay nagsilbing paalala na hindi lahat ng nakikita natin sa labas ay sumasalamin sa tunay na nangyayari sa loob ng isang tahanan. Maaaring perpekto ang isang pamilya sa mga litrato. Maaaring kahanga-hanga ang reputasyon ng isang tao sa simbahan, sa trabaho, o sa komunidad. Ngunit may mga laban na tahimik na nangyayari sa likod ng mga saradong pintuan. Hindi lahat ng mukhang banal ay tunay na mabuti, at hindi lahat ng nakangiti sa harap ng kamera ay masaya sa totoong buhay. Sa panahon ngayon ng social media, napakadaling ipakita ang isang perpektong imahe. Ngunit ang katotohanan ay kadalasang mas komplikado kaysa sa ating nakikita. Sa lahat ng ating mga kababayang OFW na nanonood, sana ay magsilbing paalala ang kwentong ito na pahalagahan ng tiwala, katapatan at bukas na komunikasyon sa loob ng pamilya. Kung dumaraan man kayo sa mabibigat na pagsubok sa inyong relasyon, huwag matakot humingi ng tulong sa mga taong mapagkakatiwalaan bago pa lumala ang sitwasyon. Minsan, ang isang desisyong ginagawa sa lihim ay maaaring magdulot ng habang buhay na pagsisisi. At ngayon naman, gusto naming marinig ang inyong kwento. Mga kabayan, saang bansa ninyo pinapanood ang video na ito? At kung gusto pa ninyong makapanood ng isa pang totoong kaso na yumanig din sa komunidad ng mga OFW, panoorin ninyo ang isa pa naming dokumentaryo na pinamagatang Pinay sa Slovenia, Pinatay ng Asawa pagkatapos ng Pasko. Isang nakagigimbal na kwento ng pag-ibig, pagtataksil at trahedyang naganap malayo sa sariling bayan. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Patuloy naming bibigyan ng boses ang mga kwentong hindi dapat makalimutan. Aalalahanin ang mga naging biktima at magbibigay ng kamalayan sa mga panganib na maaaring kaharapin ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Kung mahilig ka sa mga totoong crime stories, malalalim na investigasyon, at mga kaso ng OFW na nag-iwan ng mas maraming tanong kaysa sagot, samahan mo kami sa mga susunod pa naming kwento. Thanks for watching and we'll see you in the next video.